One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. So syempre, ang bilis ng araw, no? Ngayon ay Thursday na, bukas ay weekend na. Oh my God! Next week ay papasok na tayo sa buwan ng August. So, happy birthday to me naman. Charot! So, ito na nga. Syempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa atin. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat, guys. And then, of course, syempre sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko everyday, di ba? Andiyan si Christine Ann Perez, andiyan din si John Hervey, si Daniela, oh my gosh, si Ceddy Ryan Matugas, at saka kung sino-sino pa. Maraming salamat guys sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. Kaya naman ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, mga male pageant, kailan ba magaganap? Man of the World sa July 26 siya. So this coming Friday na. Are you excited na kung saan ginaganap nga ito sa Manila, Philippines ngayon? Na kung saan naman yung mga lalaki ngayon dito ay talaga naman, my gosh, nakakaloka sila. Mga dakila Harrison Plaza talaga ang mga katawan nila. Di ba? Aminin ninyo, kinikilig-kilig kayo dyan kay Mr. Venezuela, kay Mr. Philippines, na talaga naman, my gosh, pwedeng mag-last two standing dito sa Man of the World. So doon, sa nagtatanong kung kailan to, sa July 26. And then, of course, malapit na rin maganap ang Mr. World. Kung kailan naman to magaganap, syempre, sa September 28 na gagawin sa Vietnam. O, di ba? We are excited na para sa Mr. World. Kaya nga pala, pumunta nung nakaraang buwan sila, Madam Julia Mori dito sa Vietnam para sa planong gawin ang Mr. World sa kanilang bansa. So, yon sa September 28 po, doon sa mga nagtatanong. And then, of course, Mr. Global naman ang aabangan natin this coming October, kung saan magaganap naman to sa October 6 dito sa Bangkok, Thailand. O, di ba? Talaga naman kaabang-abang din ang Mr. Global. Dati sa Pilipinas, ngayon naman dito naman sa Bangkok, Thailand. O, sa October 6. And then, of course, sa December 14 naman, magaganap dito sa Bangkok, Thailand, ang Mr. International. So, yan ang mga pageant na aabangan natin para sa mga kalalakihan. So, doon sa nagtatanong, I hope na na-update kita ng bonggang-bongga. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Miss Indonesia, hirap makarating sa dulo ng competition pagdating sa Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, bakit? Dahil kulang sila sa ganda, kulang sila sa charisma, at hindi pang Miss Universe ang beauty nila. Charot! So, yon ang totoo kung bakit nahihirapan sila makarating sa dulo ng competition. The last time pa na talaga namang minahal at inabangan ng mga Pilipino ang pambato ng Indonesia nung lumaban si Federica noong 2019 kung saan nakarating sa top 10. Di ba? Ako nga, akala ko nga mananalo na to si Federica. Alam niyo, sa totoo lang, kung nung time na yun nanalo si Federica bilang Miss Universe, magiging happy ako para sa Indonesia. Pero kung si
Laxmi ang mananalong Miss Universe, kalokohan niya. Charot. So, yeah. Anyway, good luck kung sino man yung ilalaban nila ngayong taon na to. Last year na El Tocuyo sila ng bonggang-bongga. So, sana naman this year makapasok sila sa semifinals. Charot, di ba? So, I hope and wish all the best. Sana makakuha sila ng kandidata na kalibring pang Miss Universe talaga para naman manalo sila, di ba? Kasi hindi pa sila nananalo talaga ever since ng Miss Universe. Sa Pilipinas, meron ng 4. Sa ano naman, sa Thailand may 2. Sa Indonesia, wala pa. O, di ba? Kaya Indonesia, laban lang. So, yan. So, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na ang Miss Grand ay possible gawin sa Indonesia? So, isa nga sa mga napipisil o napipili ngayon na gawin ang Miss Grand 2024 ay sa Indonesia. Alam mo, di ba may mga bidding-biddingan, may usap-usapan nga na sa Malaysia, Cambodia, meron pang mga nadagdag pang bansa. Well, ako masasabi ko, wag na tayo maglokohan. Indonesia, ikaw na, di ba? So yun, syempre magkaibigan naman si Mr. Ivan at saka si Mr. Nawat. Kung ready naman tong si Ivan na gawin ang Miss Indonesia, ang Miss Grand dito sa Indonesia. Syempre malakas si Ivan sa kanilang bansa at alam mo yon, kaya niyang kausapin o mag-request na gawin dito ang Miss Grand, di ba? So, parang feeling ko sa Indonesia yan. And nung last time na ginawa nila ang Miss Grand sa Indonesia, maganda. Sa totoo lang, nagandahan ako. And I hope na sana may maipakita sila ng mas bongga, mas kaya nilang kabugin yung Miss Grand. Kaya si Mr. Nawat sa si Ivan talaga close friends sila. Pero, napansin ninyo, hindi naman pinapanalo ni Mr. Nawat ang Indonesia sa Miss Grand. O, di ba? Kasi last time na nanalo, noon-noon pa, 2016. Pero hindi na nasundan yon at hindi pa si Ivan ang kaibigan niya doon. Kaya kung sasabihin niyo bias talaga si Mr. Nawat, I think kung bias siya sa tulong na ginagawa ni Ivan at talaga sa loyal at support na ginagawa niya ni Ivan kay Mr. Nawat, I think pinanalo niya na yung Indonesia uli ng one more time, di ba? So, ang hinahanap ni Mr. Nawat, magbigay ka ng bonggang kandidata, manggang na ibibigay niya. Charot. So, yun. So, yun, doon ko nakikita na in fairness naman kay Mr. Nawat, wala talaga siyang kinikilingan. Kung sino talaga yung gusto niyang manalo at parang feeling niya, eto, deserve talaga to ng Miss Grand title. So, ayun yun. Kasi kung tutuusin sa loyal ni Ivan talaga, kung ibibase mo talaga na grabe ang dikit nila at yung suporta ni Ivan kay Mr. Nawat, nakakuha na ng corona noon pa. Ilang taon na ba silang magkasama mula noong 2020? 2020, ginawa niyang 4th runner-up. 2021, niligwak niya sa top 5. O, di ba? So, mas pinili niya pa nga ang Vietnam kesa kay Ivan. Tapos, ginawa ang Indonesia ang Miss Grand sa Indonesia, pero hindi talaga niya binigyan din ng tinap 10 lang niya. So ano pa? Di ba? So yung mga ganyang sistema, hanggang runners-up lang ang kaya ibigay ni Mr. Nawat sa Indonesia for now. Di ba? So yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, dapat bang lumaban si Celeste Cortesi at si Herlyn Budol dito sa Miss Grand Philippines? Alam mo, ang Miss Grand Philippines beauty pageant at kahit anong pageant, welcome ang lahat ng kababaihan. So, lahat naman pwedeng sumali. So, depende na lang yan kung ang girls ay paghahandaan niyang laban ay laban na pang Miss Grand talaga. So, kung ihanda niya yung sarili niya na no, dapat ako ang gawing Miss Grand kasi pang Miss Grand ako. Hindi yan sa pangalan. Hindi porkit na si CJ Apiasa magaling sa pasarela at siya na ang mananalo dito. Ipakita niya, di ba? Kasi kung work hard ang gagawin at with determination talaga, pwede talagang manalo. At doon natin malalaman sa pageant na kung kailan magaganap ang coronation night. Ako kasi para sa akin, lahat ng girls is qualified. Lahat ng girls ay pwedeng sumali. Pero depende yan kung paano nila
i-caliber yung galawan nila as a Miss Grand. Ano bang hinahanap sa Miss Grand? Syempre, kailangan may beauty ka. Kailangan caliber ang galawan mo. At talagang kaya mo talagang magpabongga. Plus, may business dapat na. May business side dapat. So, yon. So, ako para sa akin yung mga aspetong yan, dapat maipasok ka doon. Para, alam mo yun, pagdating sa Miss Grand, may sumusuporta sa yung tao, tapos plus nandoon ka, libre ka, plus alam mo yung pasok ka sa business side, winner ka dyan. Ganon, di ba? Alam naman natin yung Miss Grand kung ano yung hinahanap nila. Ba't tayo magbibigay ng kung sino-sino? Hindi naman porket si Celeste Cortesi ay maganda na, winner na. Hindi naman porket si Herlin Budol ay galawang ganito ay winner na. So, pakita nila, di ba, na gaano sila kalakas, gaano sila ka-empowered, at ano ba talaga sila bilang isang kandidata. So, yun ang hanapin natin sa kanila. And good luck, di ba? So, yun. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, Atisa Manalo, dapat nga bang magpagawa ng dibdib? O, di ba? So, maraming nga nagsasabi na ang kulang daw kay Atisa Manalo ay wala daw dibdib. Bakit naman daw si Krishnan Gravides ay ang ganda-ganda daw ng dibdib? Bakit daw hindi daw subukan ni Atisa na magpagawa ng dibdib? To be honest, ako para sa akin, ang inilalaban kasi dito ni Atisa Manalo, hindi lang dahil sa gusto niyang makita na sexy ang katawan niya, kaya siya mananalo. Dahil bukod doon sa ganda na ay may alindog pa na, alam mo yun, ang bongga-bongga ng katawan. So, kung magpapagawa siya, mas maganda. Pero kasi si Atisa kasi naniniwala siya na maganda na siya. Maganda ang katawan niya, maganda ang galawan niya, at maganda ang ipinapakita niya. Kumbaga, quality queen ang gusto niyang ipakita sa mga hurado. Yung quality talaga na bilang isang Atisa Manalo. Hindi dahil sa malaki yung boobs, hindi dahil sa, ay maganda ang boobs niya, kundi yung quality niya bilang isang queen. Ayun yung nakikita ko kung bakit hindi nagpapagawa si Atisa ng kanyang dibdib, or kung bakit natural talaga ang pinapakita ni Atisa Manalo. Kasi parang feeling ko, kumpiyansa siya sa sarili niya. Kompleto siya para sa sarili niya. At maganda siya para sa sarili niya. Hindi dahil sa may kulang sa kanya kaya parang hindi na buo yung kumpiyansa niya. Ang nakita ko kasi kay Atisa Manalo, buo yung kumpiyansa. Di ba? Buo yung loob niya na ilaban yung kung ano siya. And then, natutuwa din ako kay Atisa Manalo. Wala siyang bitterness sa katawan niya na parang kung mananalo ako, mananalo ako. Kung talo ako, talo ako. Pero ang alam niya, ginawa niya yung best niya. Katulad na lang sa Miss Universe Philippines, hindi niya nakuha yung corona. Wala siyang magagawa. Pero tinanggap niya yun ng buong buo. At kung ano man yung ibinigay sa kanyang title, inaccept niya yun ng buong buo. Dahil ang purpose niya kasi is mai-represent one more time ang Pilipinas sa international pageant at kahit ano pang pageant yan. Ma-universe man yan, o ma-cosmo man yan, o ma-supra man yan, basta gusto niya mai-represent uli ang sarili niya, ang bansang Pilipinas sa international pageant. At gusto niyang subukan na sumungkit ng corona. Kaya ang puspus na gawain ni Atisa ay talagang pinaghahandaan niya yung laban. So, ayun yung nakikita natin kay Atisa Manalo. Marami na nagsasabi na sabing gano'n, magpagawa daw si Atisa, ipagawa daw yung mga ano. Pero ako para sa akin siguro, kaya hindi nagpapagawa si Atisa dahil buo yung kumpiyansa niya. At naniniwala siya sa sarili niya na buo siya. O, di ba? So, yun. Kasi kapag nagpagawa na yan, wala na. Sasabihin na, ito kada. Ganon, di ba? So, ako para sa akin si Atisa, okay na. At naniniwala na ako na talagang si Atisa Manalo ay isa sa mga parang masasabi ko na the best queen of the Philippines. The best candidates ng national pageant, the best na kandidata ng Pilipinas para sa isang international pageant. So, yun yung nakikita ko kay Atisa Manalo. Di ba? And then, Janine Tugonon, sabing ganon, ang atin daw pambato sa Miss Universe ay super stunning, very pretty face, honest, fleeting. She has a huge chance to getting the Miss Universe crown. So, yun yung paniniwala ni
Janine Togonon. Kasi buntis siya. Charot. So, yun. At iba yung mood niya. Yun. Ako para sa akin si Chelsea, talagang tama naman sinabi ni Atisa ni Janine Togonon. Ako, agree ako doon sa sinabi ni Janine Togonon na pretty face, talaga totoo naman. And then, stunning, talaga naman totoo naman. Stunning naman yung beauty talaga ni Chelsea. To be honest, totoo yon. At talagang masasabi ko din na malaki din naman yung chance niya talaga na makuha ang corona ng Miss Universe. Pero, syempre, aminin din natin na kailangan talaga ni Chelsea manalo ang puspusan na paghahanda para sa laban niya sa Miss Universe. Di ba? At the end of the story, ayun yung hinahanap. Kung sino yung magiging empowered, kung sino yung magiging malakas. For now, nakikita ko, Chelsea Manalo, she's a pretty face, stunning beauty, totoo yan lahat. At yung chance niya na makuha ang corona ng Miss Universe, totoo naman yon. Pero kailangan talaga din na isang malaking paghahanda, transformation para sa laban niya sa November sa Miss Universe sa Mexico. 'Di ba? Aminin natin 'yon na malaki pa ang kulang, malaki ang dapat i-improve o baguhin kay Chelsea Manalo para sa laban niya sa Miss Universe. Kasi kung aasahan lang natin yung stunning face, beautiful face, parang ang ending niyan, wala rin naman. Kasi hindi naman tayo pwede sumugal dyan sa ganda na lang niya at sa pagiging stunning niya. Kailangan, ano ba yung istorya at ano ba yung ipapakita niya sa Miss Universe. Yun yung importante. At naniniwala akong magagawa nila yun. Kasi malaki nga yung chance ni Atisa Manalo. Ni Chelsea Manalo para sa laban niya sa Miss Universe. Di ba? So yun, good luck and wish all the best para kay Chelsea Manalo sa laban niya sa November. So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. Paalam! Thank you.